makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming saksi. Let us bow our heads, mga kapatid. Let us pray. Panginoon, sa oras na ito kami po ay malapit sa inyo. Hinihingi po namin ang inyong gabay, ang inyong basbas, na amin pong maunawaan anuman pong bagay ang nais niyo pong ituro sa amin sa umagang ito. Patubayan niyo po kami, linisin niyo po aming mga puso, tulungan niyo po kami na ang mga salita niyo po ay amin pong mailagay sa aming puso at maisa pamuhay. Salamat po ng marami at sa inyong kamay akin na pong itinatagubilin ng lahat. Sumayo po ang kapurihan, ang kaluwalhatian at ang kadakilaan magpasaulang hanggan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang paksa po na ating pag-aaralan sa oras na ito, fight the good fight of faith. Sa wikang Tagalog, makipagbaka ka ng mabuting pakikibaka. Yan. So ito pong pakikibaka na atin pong nabasa sa unang Timoteo Kapitulo 6, versikulo 12, ito po ay isinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Si Timoteo po, mga kapatid, ay hindi po ganun katandaan po na namumuno sa iglesia. Isa po siya na bata pa, mga kapatid, pagdating po sa leadership o sa pagdating po sa pamumuno sa iglesia. At siya po ay sinulatan ni Apostol Pablo na ang wika, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. So siya po, mga kapatid, ay sinulatan na sa buhay niya bilang leader, meron pong pakikipagbaka o meron pong pakikipaglaban o meron pong gera. Hindi po ito physical, ito po ay spiritual na sinulatan niya mismo ang kapatid natin o itong kapatid na si Timoteo na makipagbaka. Ano pong klaseng pakikipaglaban, mga kapatid? Mabuting pakikipaglaban. Dahil hindi po lahat ng laban, mga kapatid, ay mabuti. Hindi po lahat ng laban ay masama. At gusto pong i-emphasize, mga kapatid, ng aral na ito, na kapag siya ay makikipaglaban, dapat sa mabuting paraan. Hindi po pwede, mga kapatid, sa masamang paraan. At sa pakikipagbaka, kailangan gamit-gamit niya po, mga kapatid, ang pananampalatayang kanyang tinanggap. At ang sabi ng Biblia, manangan ka sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, habang makikipaglaban si Timoteo, kailangan niya pong manatili sa buhay na walang hanggan na tinanggap niya. Na kung saan doon po siya tinawag ng ating Panginoon. At ang buhay na yan, na walang hanggan, ay ipinapahayag po ni Timoteo sa maraming mga tao. Ngayon po, yan po ay unang sulat ni Pablo kay Timoteo. At sa pangalawang sulat niya, basahin po natin, mga kapatid, sundan po ninyo ko. Ang sabi sa Timoteo, sa 2 Timothy chapter 2, verse 3 hanggang 4, makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo o ni Kristo Jesus. Number 4, sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito upang siya'y kalugdan niyaong nagtala sa pagkakawal. Mga kapatid, sinasabi niya sa ikalawang sulat, kaya nga po merong 1 Timothy, kasi una yun na sulat. Sa ikalawa po, doon sa ikalawang Timoteo, 2 Timothy, sinasabi po ni Apostol Pablo na makipagtiis ka sa akin. Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan. Ibig sabihin, gustong ipabatid ni Apostol Pablo kay Timoteo na sa pakikipaglaban, kailangan po meron kang titiisin. Wala pong laban na hindi ka magtitiis. Kailangan mong pagtiisan ang bawat laban. Ngayon po, mga kapatid, sinasabi, ang sino daw pong mga kawal, ang sino mang kawal, ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito. Ibig sabihin, mga kapatid, pag ikaw po ay kawal, hindi ka dapat tumatawid o gumaganap ng mga bagay na hindi po related sa pagiging sundalo mo. Nakuha ninyo, mga kapatid? Halimbawa po, kung kayo po ay sundalo ng gobyerno,
Kailangan mo magtrabaho bilang sundalo ng gobyerno. Hindi ka pwedeng utusan ng tao. Ang ibig ko sabihin, mga kapatid, ng tao, yung mga sibilyan. Kasi ikaw po ay gaganap ng iyong tungkulin base sa sinabi ng namumuno. Gaya po ng halimbawa, ating pong presidente. Pag sinabi po, mga kapatid, ng presidente magkaroon ng martial law, kailangan mong gumanap ng iyong tungkulin sa ilalim po ng batas patungkol po sa martial law. Hindi ka po pwede, mga kapatid, na lumampas doon sa iniuutos ng presidente. Gayon din mo po, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Tayo po ay sundalo. Kung paano pong si Timoteo ay sundalo ng Panginoon, tayo rin po bilang mga tao po ng Diyos at tayo po ay kabilang po sa iglesia, tayo po ay konsidera ng mga sundalo. Hindi po tayo sundalo ng gobyerno o ng kahit na sino man, tayo po ay sundalo ni Kristo. At bilang sundalo ni Kristo, dapat ang buhay natin ay ginagamit po natin base sa pagiging sundalo. Gaya po kanina ng iniaral ni Brother Louie, ang ating pong buhay ay hindi po sa atin. Kuha natin, mayroon pong nagmamayari. Ipinagkatiwala lang ang buhay na ito at yung nagkatiwala sa atin, mga kapatid, may inaasahan na meron kang gagawin. Inaasahan ng lumalang sa atin na ang buhay natin ay huwag natin gagamitin sa mga bagay na ikapapahamak po natin. Huwag po natin gagamitin sa mga bagay na kung saan malalayo po tayo doon sa aral ng ating Panginoon. Balikan po natin ang unang Timoteo Kapitulo 6:12. Sinabi po dyan, makipaglaban ka, makipagbaka ka ng mabuting pakikibaka ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan na dito'y tinawag at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. So ngayon po, kung si Timoteo po ay sundalo ng Panginoon at siya po ay binilinan ni Apostol Pablo na makipaglaban ng mabuting pakikipaglaban, gayon din po tayo, kung tayo po inaari natin ganap sa ating mga sarili na tayo ay bahagi ng iglesia ng Panginoon, tayo po ay dapat makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. At para po tayo po ay magkaroon o manaman po natin, magampanan po natin ang pakikipagbaka, kailangan po nating malaman kung sino ang kalaban natin. Hindi po pwede, mga kapatid, na makikipaggera ka spiritually na hindi mo kilala ang kalaban mo. Alam niyo po, ang bawat bansa may mga tinatawag na military. May mga soldiers po yan. Ang bawat bansa na namumuno, hindi po yan sila makikipaggera kapag alam nila dihado sila. Hindi po makikipaggera ang isang bansa sa kapwa bansa kapag alam niyang kulang siya ng tauhan, kulang siya, mga kapatid, ng gamit pangdigma. Hindi niya po isasaalang-alang ang kanyang mga tauhan kasi mauubos sila. So ano po ibig sabihin, mga kapatid? Tayo po ay merong mga laban. Hindi pa po kasama ang personal niyong laban. Okay, mga kapatid, gusto ko maintindihan ninyo, ha? May personal na laban at meron po tayong pangkalahatang laban. Ano po yung mga personal na laban? Halimbawa, gusto mong maglingkod sa Diyos, pinipigilan ka ng pamilya mo. Ginigipit ka, pinipersecute ka, mga kapatid. Sige, pag tinuloy mo yan, dalhin mo na yung mga gamit mo, huwag ka nang babalik dito, huwag mo na kami ituring na iyong ama at ina. Yan mga personal. Pero meron pong pangkalahatang laban. Ano po yun, mga kapatid? Ito po ay ang pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoon. Naalala nyo nung ang Panginoong Hesus ay nabuhay na maguli sa mga patay, siya po ay nag-utos sa mga alagad, humayo kayo at ipangaral nyo ang Ebanghelyo, bautismuhan nyo ang tao. Yan, bautismuhan nyo at gawin yung alagad ang bawat bansa. So may misyon, mga kapatid, ang mga sundalo.
Okay? Ngunit ang mga sundalong yon, spiritually, patay na. So ngayon tayo pong mga mananampalataya, ngayon po, sa bagong era o bagong panahon, tayo po ay merong mga misyon bilang sundalo. At ang misyon po natin ay maipangalat o maipabalita ang salita ng Diyos at ang nalalapit na pagdating ni Jesus. Ngayon, bilang sundalo, mga kapatid, tayo po ba ay nagiging kaisa sa pagpapalaganap ng ebanghelyo ng ating Panginoon? Kasi kung hindi, nako, delikado yan. Bilang sundalo, mga kapatid, inaasahan po ng Diyos na tayo po ay kikilos. Ngayon po, sa pagiging sundalo, ano po ba dapat isaalang-alang? Alamin mo kung sino ang kalaban. Pangalawa, ilan ang bilang ng iyong kalaban? Pangatlo, ano ba ang uri ng iyong kalaban? Ano ba ang kalaban mo? Ikaapat, mga kapatid, alamin mo kung ano ang kalakasan ng kalaban. Ikalima, alamin mo kung ano ang kahinaan ng kalaban. Tandaan niyo, mga kapatid, sa tinagal-tagal na natin naglilingkod sa ating Panginoon, huwag natin ipalagay si Satanas laging malakas. May kahinaan po, mga kapatid, ang dyablo. Ang nakikita kasi natin kung saan tayo mahina, kaya doon tayo binabanatan. Ganun po katalino ang dyablo. Kung paano ko sinabi sa inyo, alamin kung sino ang kalaban, alam lalo ng kalaban kung sino ang kanyang kalaban. Alam ng dyablo kung sino ang kalaban niya, kung ilan ang bilang ng kalaban niya, kung ano ang uri ng mga kalaban niya, mga kapatid. Alam din ng dyablo kung ano ang kalakasan ng kalaban niya. Alam din, mga kapatid, ng dyablo kung ano ang kahinaan ng kalaban niya. Nakita niyo? Ganyang katalino, mga kapatid, ang dyablo. Ngayon po, alamin natin, mga kapatid, sino ba ang kalaban natin bilang mga sundalo ng ating Panginoon? Basahin po natin ang Ephesians chapter 6 verse 12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ngayon po, sino ba ang kalaban? Kailangan din natin ma-determine sino ang kalaban at sino ang hindi kalaban. Kasi pag gera, mga kapatid, alam ng mga terorista kung sino ang hindi kalaban. Kaya ngayong hindi kalaban, hino-hostage. Gayon din po, mga kapatid, tayo po ay nakikipaggera spiritually. At maniwala man po kayo hindi, meron po tayong hindi kalaban. May kalaban tayo at meron pong hindi kalaban. Sino po ang hindi kalaban, mga kapatid? Ang hindi po natin kalaban, tingnan po ninyo ulit ang Biblia. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo. Ang ating daw pakikipaggera ay hindi po natin kalaban ang laman at ang dugo. At ang laman, mga kapatid, sa original translation, ang definition po nito, ito po ay flesh, body, human nature o kalikasan ng tao, at ang isa po ay materiality, ang isa po ay kindred o yung tinatawag na kamag-anak. Naunawa natin? Hindi daw po natin kalaban ang laman at dugo. Ibig sabihin ng laman at dugo, tao. Kasi tayo po tao, nabubuhay, may naman tayo. Meron din tayo dugo. So ang kalaban daw po natin spiritually, hindi po yung ating kapatiran. Hindi po yung ating magulang. Hindi po yung ating mga pastor. Hindi po yung ating simbahan, mga kapatid, ang ating kalaban. Kundi ang ating pong kalaban, mga kapatid, ay nasa apat po. Sundan po ninyo, apat po yung binanggit dyan. Ang ating mga kalaban ay, una, mga pamunuan. O sabi kang English, rulers, mga kapatid. Pag sinabing pamunuan, ito po yung mga namumuno dito sa sanlibutan na kung saan meron po silang ini-implement, meron po silang ipinagagawa
at nakaka-impluwensya sila sa marami na kung saan ang impluwensyang dala-dala po nila ay taliwas po sa aral ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, di po ba, magpasakop kayo sa mga namumuno sa inyo sapagkat walang authority na hindi ipinagkaloob ng Diyos. Okay? Ano po ibig sabihin, mga kapatid? Meron po kasi namumuno dito sa mundo na kung saan meron silang inuutos. Halimbawa, ang kaninang, itong ma-influential leader ay nagsabi na, ipagbabawal na ang pangangaral sa pangalan ni Jesus. Pamunuan po yun, mga kapatid. Tao nag-uutos nun. Pero, yung kanyang sinasabi, mga kapatid, yun po, mga kapatid, ay spiritual. Gaya po sa Israel, if I'm not mistaken, pinagbabawal na po ang pangangaral sa pangalan ni Jesus. Pinagbabawal na po yan sa Israel. So, ang nilalabanan po natin, hindi po yung taong nag-utos, kundi yung pamunuan na kung saan meron silang ini-implement na labag po sa aral po ng ating Panginoon. Kapag ang pamunuan po natin ay nagsabi na pwede nang magpakasal ang lalaki sa lalaki, mga kapatid, hindi natin nilalabanan yung tao, kundi yung sinasabi niya, mga kapatid, by the Spirit. Kasi nakaka-influensya po yun. Yun po yung nilalabanan natin spiritually. Hindi po tayo nakikipaglaban sa laman at dugo. Halimbawa, si Brother J.J., Presidente ng Pilipinas. Pag sinabi niya, mga kapatid, patayin nyo yung mga taong nakatambay. It's a narration. Diba? Dahil namumuno siya, susundin siya ngayon ng mga sundalo. Sundalo tayo ng Diyos spiritually. Kailangan ba natin saksakin yung mga sundalo na yun? Hindi po. Ang kailangan po natin gawin sa pakikipaglaban, ano po? Panalangin na magbago yung isip ni Presidente JB. Magbago ang isip niya, Panginoon, di ba? Yun yung pakikipaglaban natin. Nananalangin tayo, mga kapatid, at the same time, kumikilos tayo. Yun po, ganun po tayo makipaglaban. Sumunod po na kalaban natin. Una, pamunuan. Pangalawa, mga kapatid, na kalaban po natin, kapangyarihan. Yung may mga kapangyarihan o authorities, mga kapatid. Ito po yung tinatawag na spiritual power at earthly power. Mga ma-influensyang tao, marahil, no? Mayroon silang mga earthly power, mga kapatid. Pag ikaw ay naging presidente o naging leader ka ng isang pangkat, mga kapatid, di ba, sinusunod ka? Pero hanggang kailan ka susunod? So kapag mali na po, mga kapatid, ang sinasabi at ang iniuutos, yung iniuutos o ini-implement, mga kapatid, yun po ang kalaban natin. Kasi by Spirit po yan eh. So kailangan po natin yan labanan at hindi po dapat natin yan, mga kapatid, kinukonsinti. Ikatlo, mga kapatid, ang kalaban po natin ay ang mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan. Maniwala man po kayo, hindi, mga kapatid, sa mundo na ating ginagalawan, meron pong namamahala ng kadiliman sa mundo ito. Kaya mga kapatid, di ba? Nung hindi pa uso ang social media, di ba, ang turo sa atin nung una, huwag kang basta-basta magtabi-tabi ka. Kasi hindi pa nag-i-improve yung isip ng tao nun eh. Kung ano lang yung ating pinaniniwalaan nun, sa mga pasad-pasad, saling-saling lahi, mga kapatid, sinusunod natin. Hindi po ba? O ngayon, ang tao, mga kapatid, matalino na. Pilosopo ba? Tabi-tabi, siya ang tumabi, siya nakakakita eh. Di ba? May ganun pong tao, mga kapatid. At dati, noon, yung mga movie na nakakatakot, naalala niyo yung tiyanak ni Janice de Belen? Ang daming tinakot niyan. Ngayon mo panoorin. Di ba? Kasi nag-improve na po nag-improve na po ang expectation ng tao. Hindi na po tayo basta-basta natatakot. Ngayon, lahat ng horror, puro gulat. Bakit? Kasi i-expose nilang mukha, tatawanan lang eh. Di ba? Dati pag nakaamoy ng patis, may tikbalang na agad. Ngayon, pag nakaamoy ng patis, ano ulam nyo? Di ba, mga kapatid? Kasi nagbabago po. No? Ngayon po, mga kapatid, sa maniwala man po kayo sa hindi, meron pong namumuno ng kadiliman dito. Kaya nga po minsan, di ba, may mga nararamdaman kayong mga naglalakad. Si JB. Biglang may naniritsit sa'yo. Di ba? Biglang pinatay mo ng TV, magbubukas.
Di ba? Totoo po yan yung tinatawag mga kapatid na ang tawag nga dyan ng marami, kulto daw. Pero yan po mga kapatid ay kasama sa sinasabi ng Biblia na mga namamahala ng kadiliman. Marami sila dito mga kapatid. Kaya pag mag-isa ka lang sa bahay mo, hindi ka lang mag-isa. Meron talaga mga kapatid, mananakot sa iyo, lalo na pag wala kang Kristo sa buhay. Ito, takutin, pagtripan natin to. Pag pinagtripan ka ng multo mga kapatid, kahit siga ka ng tondo, tatakbo ka. Pag pinagtripan ka. Ngayon po mga kapatid, totoo yan, pero wag po natin ipagpapalagay na taong namatay yan. Amen. Hindi po yan taong namatay. Right, amen. Na tutulog ka, namatay ang lolo mo. Eh, ang naaalala mo sa lolo mo, alas 12 ng gabi, lagi nagbubukas ng kaldero kasi nagugutom. Oh, bumukas yung kaldero, wala kang malay-malay, pusa lang naman yun. Tapos sasabihin mo, nagparamdam si lolo. Binuksan yung tangay na, pati ng isang kilong baboy. Pero hindi natin alam mga kapatid. Minsan, baka pusa lang. At kung talagang inangat yun mga kapatid, wala namang kakayanan yung espiritong kumain ng laman. Espiritu nga sila mga kapatid eh. No, wala akong nabasa sa Biblia ng espiritu kumakain ng physical. No? Di ba niyan mga kapatid, pagkatawang tao din sila. Ngayon po mga kapatid, wag po kayong maniwala at especially mga kapatid ayoko pong sakta ng kalooban ng kahit na sino man. Okay? Wala po akong masamang intensyon sa akin sasabihin. Pag kayo po ay namatayan, huwag niyo pong sasabihin sa taong namatay, Lolo, Lola, Papa, Mama, gabayan niyo po ako. Diba nakikita niya sa Facebook, gabayan niyo po sana kami. Nung buhay nga sila, ayaw mo magpagabay. Diba? Nung buhay ka, ayaw mo magpagabay, sinasabihan ka. Galit ka pa. Ikaw pa ang talagang lumalaban mga kapatid. Tapos nung namatay na, magpapagabay ka. Yun nga nakakapagsalita pa, naririnig mo pa eh. Hindi mo sinusunod eh. Yung pa kaya hindi mo na nakikita. At wag po kayong maniwala mga kapatid na kapag ang tao po ay namatay na, ay na, alam mo yung 40 days daw sa dito? Hindi po. Ang aral po ni Kristo, pag namatay po ang tao, para po siyang tulog. Tulog ka lang. Sino sa inyo nakaranas sa matulog? Di ba lahat nakatulog na? May naaalala ba kayo? Di ba pag-gising nyo, doon nyo lang namamalayan, nagising ka na, buhay ka pa. Pero kapag ikaw po ay namatay, parang alam pong natutulog. At pagdating po ng judgment ng Diyos, gigisingin po ang tao. Pag-gising ngayon, nakapila ka na sa hukuman ng Panginoon. Uhukuman ka na ng Diyos kung ikaw po ay mapunta sa langit o doon po, mga kapatid, sa impyerno. So yan po ang malinaw. May kalaban po tayong pamunuan dito sa mundo. No, mga maimpluwensyang tao, mga maimpluwensyang kapangyarihan, mga kapatid, may mga kapangyarihan, at ang kalaban din po natin ay ang mga namamahala ng kadiliman, ito pong mga demonyo, mga kapatid. At ang sabi po dito sa ika-4, ang kalaban po natin ay ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Okay? May mga, hindi lang pala dito sa under na ano ang kalaban natin. Pati pala sa taas. Sa dakong kaitaasan, may mga espiritu, kung tawagin po yan mga kapatid sa wikang English, spiritual forces of evil in the heavenly realms. May mga kalaban din tayo. So hindi natin sila nakikita, di po ba? Hindi natin sila nakikita. Pero sila po ay dapat nating labanan sa pamamagitan po ng pananalangin. Napaka-importante po yan. Kailangan po nating ipanalo ang laban. Kailangan po nating manatiling lumalaban. Kailangan po nating palaging handa sa pakikipaglaban. Hindi dapat tinatakasan, mga kapatid, ang laban. Nakuha niyo, mga kapatid? May laban kayong pansarili. Okay? May laban din tayo pangkabuuan. Sige, kung naunawaan nyo. Ano po yung laban natin pangkabuuan ng iglesia? Ano? Nawala na kayo. Natalo na agad kayo. Okay? Ang kabuuan ng laban ng iglesia ay spiritual. Ano yung mission natin? Ang ating pakikipaglaban ay hindi sa laman at sa dugo, kundi sa espiritu. So ngayon, dahil sa espiritu ng ating pakikipaglaban, ano po yung pinupulso natin na maipanalo? Ano po yun?
ang aral po ni Kristo na hindi pa po alam ng maraming tao. Ang pangangaral, kailangan po natin may pangaral ang mabuting balita. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, pag may pangaral na ang mabuting balita sa lahat ng panig ng mundo, tsaka siya babalik. Ngayon po, mga kapatid, kailangan po natin palakasin kung saan tayo mahina. At kailangan po natin palakasin kung saan po tayo malakas. Sa pakikipaglaban, kailangan alam mo kung saan ka mahina. Mga kapatid, sino sa inyo ang malakas sa panalangin? Kasi kung mahina ka sa panalangin, yan ang dapat mong dagdagan. Amen. At kung malakas ka dyan, lalo mo yan palakasin. Sino sa inyo ang mahina pagdating po sa pag-aayuno o pagpa-fasting? Yung hindi po kumakain ng pagkain. Halimbawa, sa isang linggo, hindi ka kakain ng pagkain talaga, hindi ka rin iinom. Gaya ng ginagawa ng Muslim. Fasting po ang tawag dyan. So, kung ikaw po ay sundalo ng Diyos, inaari mong ikaw ay sundalo ng Diyos, ngunit hindi ka po nabubuhay na ine-ensayo mo po ang tinatawag na fasting o pag-aayuno o hindi ka kumakain ng tubig o hindi ka kumakain ng pagkain at hindi ka umiinom ng tubig, mga kapatid. At dyan ka mahina, dyan mo yan dapat palakasin. Pag sundalo ka ng Diyos, mga kapatid, dapat eksperyensado ka. Kailangan nagkaayuno ka, mga kapatid. Di ba na lang po, sabay mga sakit po talaga, ha? Meron pong sakit na hindi po pwede na nagpa-fasting. Okay? Pero meron din talagang tao na kahit anong turo mo, idinadahilan niya ang sakit niya na hindi niya pa naman natitesting mag-fasting. May mga ganun pong tao, mga kapatid. Kahit alam niyang dun sa lalakas, may sakit, bawal po ako eh. Natesting mo na ba? Testingin mo muna, kaya siguro hindi ka magaling-galing sa sakit mo. Kasi kain ka ng kain. Akala kasi natin mga tao, nabubuhay tayo kapag kumakain, hindi natin alam. Na kapag kumakain tayo, may mga panahon na pinapatay po tayo ng mga kinakain natin. Oh, gutom ka na. Oh, sige, kumain ka. Sige, lantakan mo lechon. Buo. Isang buwan. Tapos pag nagkasakit ka, Panginoon, ginawa ko naman ang lahat ah. Anong lahat? Kain? Diba? So ano po ibig sabihin, mga kapatid? Kailangan po ng disiplina at palakasin po natin ang ating sarili sa pamamagitan ng panalangin at fasting. Sumunod po, kung mahina ka sa Bible reading, wala kang alam na salita ng Panginoong Diyos, anong ipanlalaban mo? Tatandaan niyo po, ang armas po natin, ang pinanlalaban po natin salita ng Diyos. Kaya pag wala pong alam ng salita ng Diyos ang tao, nagiging mangmang po siya. Lahat pinapatulan niya. Kung sinampal siya sa kabila, sinaksak niya. Kaya sabi ng Biblia, ang pakikipaglaban natin ay hindi sa laman sa dugo, hindi po sa tao. Kaya nga ang aral ng Biblia, pag sinampal ka, anong sabi ni Kristo? Iharap mo ang kabila. Kasi yun yung tamang pakikipaglaban, mga kapatid. Iharap mo ang kabila. Ngunit kapag hinihingi ang buhay mo, at ikaw ay papatayin, siyempre kailangan mo mag-self-defense, mga kapatid. Pero hindi para pumatay ng tao. Nakuha natin, mga kapatid. Sumunod po, yung Bible reading na yan ay napaka-importante. Alam niyo kung bakit? Si Satanas man po ay may alam sa Biblia. Amen. Sabi ni Satanas, di ba? Nung si Jesus ay nag-fasting, hindi siya kumain ng 40 araw, 40 gabi. Sabi ni Satanas, gawin mong tinapay ang mga bato na yan. Sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ginagamitan siya, mga kapatid, ni Satanas ng salita rin ng Diyos. Ayan, dinala siya sa mataas na lugar. Magpatihulog ka dyan sapagkat nasusulat. Aalalayan ka at hindi ka masasaktan. Diba? Ano niyo yan, mga kapatid? Ang dami niyang sinasabi patungkol po sa salita ng Panginoon. Kaya nga po, mga kapatid, kailangan ikaw ay wise. Kasi magaling po ang dyablo maglaro ng isipan ng tao. Amen. Okay? Ngayon po, mga kapatid, gayon din. Mahina ka sa pangangaral. Alam niyo, yung galing mong magchismis, gamitin mo yun sa pangangaral ng salita ng Diyos. Yung mga magaling manira ng tao, gumawa ng kwento, magbasa ka ng Biblia, tapos siraan mo si Satanas. Di ba, mga kapatid? Kasi siraan mo yung tao, siraan mo si Satanas. Alam nyo, nilululok tayo ni Satanas. May impyerno tayo pag hindi tayo nagsisi ng ating mga kasalanan. Siraan mo, totoo naman eh.
Ngayon po mga kapatid, kailangan po natin gamitin ang talento natin sa pagsasalita sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sumunod, paano ka lalaban kung ikaw po ay sakitin? Mahina ka, payat ka, mataba ka man, ingalin ka naman. Ano po, wala po akong ibig sabihin mga kapatid na ako po ay nagdi-discriminate. Doon lang po tayo sa totoo. Paano ka makatatagal sa laban sa spiritual kung sakitin ka? Yung kailangan ng katawan mo, ayaw mo ibigay sa katawan. Bato-bato sa langit ha. Wala, dito talaga tayo dadaan. Kung may hilig ka palagi mga kapatid sa gusto mong masarap na pagkain, mamamatay ka agad. Amen. Ngayon, pagka ikaw po mga kapatid, ay mahilig mga kapatid kumain ng masustansya, siyempre kasama niya ng gulay. Palakasin mo katawan mo. Kasi paano ka mangangaral ng salita ng Diyos kung ganito ka, mga kapatid? Ang Diyos ay mapagpagaling sa karamdaman. Siya ay mapaghimala. Paano maniniwala ang tao na ang Diyos ay nagpapagaling ng karamdaman kung ikaw na nangangaral may sakit ka? Paano maniniwala na ang tao, ang Diyos ay nagbibigay ng pagpapala kung ikaw wala kang pera, hindi ka nagtatrabaho? Nakuha niyo mga kapatid, kailangan po ng balanse. At kung gusto po natin makatagal sa laban, humaba ang ating buhay sa pakikipaglaban sa pagmamahagi ng salita ng Diyos, kailangan mong ibigay sa katawan mo ang para sa katawan mo. Amen. Kain ka ng kain, inom ka ng inom ng milk tea mga kapatid. Inom ka ng inom ng mga matatamis na pagkain. Pag nagkaroon ka ng diabetes, mga kapatid, ano po ang mangyayari? Hihina ang katawan mo. Tapos sasabihin mo, Panginoon, gusto ko pa sanang lumaban kaso may sakit ako. Paalala sa iyo ng Diyos, nung bata ka, kain ka ng kain ng matamis. Ngayon meron kang diabetes, mga kapatid. Hindi ka na makalaban. Cobra. Yan. So kailangan po natin ng balancing pamumuhay. Kumain po tayo mga kapatid ng gulay. Alam niyo mga kapatid, lalo na yung hindi po lahat kumakain ng pinakamasarap na gulay. Yung mapait. Ang palaya. Taas ang kamay na kumakain ng palaya. Diba? Diba? Ayaw ng tao ng ampalaya. Tama po ba? Ayaw ng ampalaya. Pero tinanong mo ba yung ampalaya kung gusto ka niya? Alam niyo mga kapatid, ang ayaw ng ampalaya, hindi naman ikaw. Yung iyong dila, yung iyong bibig ang ayaw. Pero yung katawan mo, kailangan niya ng katawan mo. Kaya mga kapatid, tiisin mo yung mga ayaw mong kainin. Ayaw lang yan ang bibig mo. Dinidikta yan ang isip mo. So, ibigay mo sa katawan mo. Alam niyo mga kapatid, pagdating ng panahon, pag ayaw natin ibigay yung para sa katawan natin, pag nagkasakit ka, alam niyo po mga kapatid, yung ampalaya, importante po yan sa katawan. Amen. Yung mga gulay na yan, kailangan po natin yan mga kapatid. Kailangan yan ng katawan mo, hindi ng bibig mo, kasi yung bibig mo ayaw talaga yan. Yan. So, kailangan po natin yan kainin nang sa ganoon, humaba ang ating buhay, mahaba tayo makapaglaban o makakapagkira mga kapatid sa demonyo. Sumunod po mga kapatid, yung ating mental. Kung mahina ka sa mentalidad mga kapatid, kailangan mong palakasin. Ang emosyonal mo mga kapatid, kailangan mong palakasin. Ang pakikipagkapwa-tao mo, kailangan mong palakasin mga kapatid. Ang commitment sa Diyos, ganun din. Ang pag-ibig sa Diyos, ganun din. Ang relasyon natin sa Panginoon, kailangan po natin itong mapalakas. Ngayon po mga kapatid, alalahanin po natin ito. We are fighting to protect something. Hindi po tayo lumalaban mga kapatid basta-basta lang. Kaya tayo may pinaglalaban kasi meron po tayong pinoprotektahan. Okay? At isa pa, we fight mga kapatid because we keep something. Meron tayong iniingatan. Ulitin ko po ulit ha. Kaya tayo lumalaban, meron tayong pinoprotektahan. At ang ikalawa, kaya tayo lumalaban dahil meron tayong iniingatan. Ano po yun mga kapatid ang pinoprotektahan at iniingatan natin? Ang mga aral na natutunan natin sa Panginoon. Amen. Huwag na huwag mong isusuko
ang kaligtasan mo. Huwag na huwag mong isusuko ang mga natutunan mo. Yan po ang ating iniingatan at pinoprotektahan. Ngayon po, we protect our faith, our family, our church, our belief na meron lamang isang Panginoon. Amen. Isang pananampalataya at Amen. isang bautismo. Right, amen. Hindi po mga kapatid tatlong bautismo. Isa lang po ang bautismo makakapagligtas sa atin. At yan po ay ang bautismo sa pangalan ni Jesucristo. Ngayon po mga kapatid, how to know if you are defeated in the battle? Kasi pinag-aralan natin paano lalaban at paano palalakasin yung mahina sa atin. Alamin naman natin, paano naman natin malalaman na sa pakikipaglaban mo natalo ka na pala? Okay? Una, you will be influenced by the world. Mai-impluwensyahan ka na ulit ng mundo. Dati, nilalabanan mo ang mga sinasabi ng mga tao. Huwag kayong maniwala sa sinasabi na okay lang daw mag-make up, okay lang daw magbutas ng tenga, okay lang daw na magsuot ng maiksi ng damit o maiksing skirt, okay lang yan, sabi ng mga fashion designer. Ikaw, alam mo, aral ni Kristo, ayaw ng Panginoong Diyos na ng mga ganyang klaseng pamumuhay. Nilalabanan mo nung una. Nung nagtagal na, ang dami nila. Ikaw, umalis ka na nga dito. Sige na nga, di na ako magsasalita. Mga ilang araw, pumasok ka sa school, maiksi na rin ang iyong mga suot. Meron ka na rin mga kolorete sa mukha. Isinuko mo na. Ibig sabihin, para malaman natin na tayo po'y natalo na, yung mga dating nilayuan natin, binalikan ulit natin. At marami po tayong kapatiran na minsan na po nilang niyakap ang aral, prinotektahan ang aral, iningatan ang aral. Ngunit pagdating po ng ilang taon, minsan buwan lang, bumalik ulit sila sa dati nilang pamumuhay. Natalo sila. Sumunod po, mga kapatid. Kapag ikaw po ay natalo sa laban, you will live in a carnal way. Ibig sabihin, mabubuhay ka, mga kapatid, ng makalaman. Magiging makalamang tao ka na. Iniisip mo palagi, mga kapatid, yung ikasisiya ng iyong sarili. Sumunod po, malalaman mong ikaw ay talo na, you will lose your holiness. Ibig sabihin, maiwawala mo na ang aral ng kabanalan na iyong iningatan at prinotektahan ng mahabang panahon. Sumunod, you will lose your faith. Sumunod, ikalima, you will lose your salvation. Maiwawala mo na rin ang salvation, mga kapatid, o kaligtasan. Ika-anim, you will be under the influence of something. Alam niyo, mga kapatid, lahat po ng ating nararamdaman, nakikita, naririnig, yan po ay galing sa impluwensya ng Diyos ng mundong ito. Nakuha ninyo, mga kapatid, lahat ng nakikita ninyo. Bigyan ko kayo ng halimbawa, Ang Panginoon, nais niya noong una pa lang, ang tao ay sumunod sa Kanya, sumunod sa aral. Huwag gagawa ng bagay na ayaw niya. Isa po sa ayaw ng Panginoon ay ang pagtatato. Bawal po yan sa aral ng Biblia. Pag-inom, paglalasing, etc. Pambababae, bawal po yan. Pero bakit ang dami po niyang naglipana sa ating sanlibutan? Dito po sa sanlibutan. Dahil po sa influensya. Influensya. Kaya ka nagpatato kasi meron kang nakitang may tato. At pag tinanong mo yung sikat na nagpatato, may nakita lang din siya. Kaya naggaya-gayahan. Humaba, mga kapatid. Naging normal na nga po ang tattoo ngayon di po ba? Dati pag may tattoo, nilalayuan. Ngayon po, mga kapatid, galing po yan sa impluwensya. Hebrews chapter 10 verse 31, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Alam niyo, mga kapatid, ang pinaka nakakatakot sa buhay po ng tao ay yung mawala po siya sa kamay ng Diyos. Alam niyo yun, naligtas ka na, nasa kamay ka ng Panginoon, tapos isinuko mo pa ang laban, nawala ka sa kamay ng Diyos, bumalik ka ulit sa dati mong pamumuhay na makasalanan. Alam niyo, mga kapatid, kahit nabautismo ka sa pangalan ni Jesus,
kung babalik ka sa dati mong masamang pamumuhay, ang kaligtasan hindi po natin makakamit. Kasi pag once na ikaw ay nagsisi at nabautismuhan, dapat wag ka nang babalik sa dati mong pamumuhay. Right. Amen. Kung scammer ka, itigil mo na yan. Kung manluloko ka, mambubudol ka, itigil mo na yan, mga kapatid. Di ba? So, yun po mga kapatid. Wag po natin hayaan mawala po tayo sa kamay ng Diyos. Sumunod po. Ano po ang dapat nating gawin upang manalo sa laban? Una po, maliban kanina sa palakasin yung aking nabanggit, kailangan po nating lumaban ng tuloy-tuloy. Kuha natin, we have to fight continually. We have to fight constantly. You should fight and you should know what you are fighting for. Ibig sabihin mga kapatid, kailangan po nating malaman kung ano talaga ang ipinaglalaban natin. At yan po ay ang aral po ng ating Panginoon. Sumunod po, ika-4, fight even if it costs you your life. Ibig sabihin, lumaban po tayo kahit na hinihingi ang ating buhay. Ibig sabihin, kung dumating man po sa sitwasyon na ikaw po ay papatayin ng tao dahil sa pangangaral mo ng salita ng Diyos, ituloy mo ang laban. Okay? Ngayon po mga kapatid, sa conclusion na ating pag-aaralan, medyo mahaba itong conclusion na to. Bigyan niyo ako ng 10 minutes sa bagay na ito mga kapatid. Sa conclusion, bago tayo magtapos, ipaparinig ko po sa inyo at ipapaliwanag ko po sa inyo, kilala niyo yung mga apostol ni Kristo? Amen. Yung mga apostol, yung mga unang Kristiyano, yung sumulat ng Biblia na hawak ninyo. Amen. Yung mga bahagi niya, si Mark, Matthew, Mark, Luke, John, yung mga alagad ng Panginoon. Lahat po sila namatay nang naglilingkod sa Diyos. Para po maintindihan nyo. Lahat sila namatay naglilingkod sa Diyos. Hindi po nila isinuko ang kanilang paglilingkod. Namatay po sila. Ngayon, ipapangaral ko po sa inyo kung ano ang mga kinamatay ng mga apostol at ng mga lingkod ng Diyos. Una po, si Apostol Pedro, na nagsalita sa Acts chapter 2 verse 38 na magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus. Yan pong si Pedro, si Apostol Pedro, ang kanya pong kinamatay, ipinako po siya sa krus ng pabaliktad. Amen. Okay? Ayon po sa record, sa history, nung siya po ay nahuli na at papatayin, ipinako po siya sa krus. Pero nag-request po siya doon sa mga papatay sa kanya. Sabi niya, ibaliktad ninyo ako. Alam niyo kung bakit nag-request siya na ibaliktad siya? Amen. Kasi si Kristo kasi nung pinako, di ba nakatayo letter T? Diba? Sabi niya, ibaliktad ninyo ako. Kasi hindi ako karapat dapat mapako kagaya ng aking Panginoon. Namatay po siya nung nakabaliktad na cross. Sumunod po mga kapatid, si Paul. Si Paul na sumulat kay Timoteo na sinabi niya, makipaglaban ka ng mabuting pakikipaglaban, yung binasa natin kanina. Siya po yun, si Paul. Ang kinamatay po niya, pinugutan po siya ng ulo dahil sa pangangaral sa Ebanghelyo ni Cristo. Sumunod po, mga kapatid, si Andrew. Si Andrew po ay kapatid po ni Pedro. Si Andres sa Tagalog. Ang kanyang kinamatay, ipinako sa krus na hugis X doon po sa bansang Greece. Imagine niyo yung mga kapatid, ipinako ka ng letter X. Diyan po siya namatay mga kapatid. At sumunod po si Tomas, sinaksak ng sibat. Yun po kinamatay niya. Sinaksak po siya ng sibat dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi niya po isinuko ang laban. Sumunod po si Bartolome. Siya po ang kaisa-isa dito sa mga alagad sa history. Siya po ay namatay, binalatan po siya ng buhay. Alam niyo po, nung binabasa ko ito, pinag-aaralan, sa lahat ng kinamatay, masyadong matindi ang kinamatay nila. Pero yung paulit-ulit mga kapatid na pumapasok sa isip ko, ito po mga kapatid na malalang kinamatay ni Bartolome. Iniisip ko pa lang mga kapatid, buhay ka, babalatan ka mga kapatid.
Dahil lang sa pangangaral mo ng salita ng Diyos. Oh, si Paul, pinugutan ng ulo, di ba? Parang one click lang. Tapos na. Pero hindi ko balatan ka mga kapatid ng buhay. Ha? Sumunod po mga kapatid, si Felipe, may mga ulat na ang kanyang pagkamatay ay ipinako siya sa krus. Ang iba naman mga kapatid, siya po ay binato. So, hindi malinaw. So, may nagsasabi na siya po, mga kapatid, ay pinako sa krus. May nagsasabi naman po na siya po ay namatay sa pamamagitan ng pagbato. Ngayon naman po si Mateo po, sinasabi ng tradisyon na siya ay pinatay sa pamamagitan ng isang sugat ng espada. So sa espada naman siya namatay. Sumunod po si Mark, sinasabi ng tradisyon na kinalagkad siya ng mga kabayo sa lansangan hanggang sa mamatay. Tingnan mo, itali ka ha. Tapos, hatawin yung kabayo, patatakbuhin. Namatay po siya mga kapatid na kinakaladkad ng kabayo. Yan po si Mark. Sumunod po si Lucas. Dahil sa pangangaral, sinasabi ng tradisyon na siya ay binitay. Binitay po siya. Sumunod po si James, na anak ni Alfeo. Sinasabi sa tradisyon, siya ay binato hanggang mamatay. Si Simon da Silot, ayun si Simon, hindi po yung yung Judas si Simon da Silot mga kapatid. Sinasabi ng tradisyon na siya ay naging martir sa katandaan. Si Jude, sinasabi ng tradisyon na pinatay siya gamit ang mga palaso dahil sa pagtanggi na talikuran niya ang kanyang pananampalataya. Sa lahat din ng namatay, ito pong si Jude na alagad ng Panginoon. Ito po yung record na kung saan tila kinausap siya. Itanggi mo lang ang iyong pananampalataya kay Kristo, mabubuhay ka. Pero nanindigan po siya mga kapatid sa aral ng ating Panginoon. Kaya po siya po ay pinatay sa pamamagitan po ng palaso. Si Matias, naalala niyo si Matias? Si Matias po ang pumalit kay Judas. Sabi niyan, sinasabi sa tradisyon na binato siya at pagkatapos ay pinugutan ng ulo. Double kill, mga kapatid. Sumunod si Juan. Si Juan po ang tanging apostol na namatay na mapayapa. Namatay po siya sa katandaan. Siya lang po ang nag-iisa. Sumunod po si Judas Iscariote. Nagtaksil kay Jesus at nagpakamatay sa pamamagitan ng pagbibigti sa sarili. Tingnan niyo po, may tatlo pong senaryo dito. Sa lahat po ng mga alagad ng Panginoon, yung OG o yung legit na mga alagad ng Panginoon, isa lang po ang namatay sa katandaan. Mapayapa siyang namatay. Sino po yun? Si Juan. Ngayon po, mga kapatid, si Judas, namatay po siya, hindi po siya namatay nang lumalaban sa pananampalataya. Namatay po siya mga kapatid dahil nagigilty siya na si Kristo po ay kanyang ipinagtaksil, pinagkanulo niya, binenta niya si Kristo mga kapatid ng 30 pirasong silver. Pinagkanulo niya, trinidor niya si Kristo at noong trinidor niya si Kristo, siya po ay nakonsensya. Alam niyo ang nangyari? Bumalik po siya doon sa mga tao na pinagbentahan niya. Dala-dala niya yung 30 pieces of silver. Pagbalik niya, hinagis niya mga kapatid kasi gusto niya pakawalan si Jesus. Pero hindi na po yun nangyari. Kasi nandoon na pinapahirapan na si Jesus. Noong binalik na, hindi po yung tinanggap ng bumili. Alam niyo po, sa sobrang guilty, tumakbo si Judas mga kapatid. Siya po'y naguluhan. Ano po nangyari mga kapatid? Nakakita siya ng lubid, ibinigti niya ang kanyang sarili. Yan po ang pagkamatay, isa sa pagkamatay ng mga alagad na kung saan wala pong bilang. Dahil trinidor niya si Jesus. At ang isa po mga kapatid na bahagi, ang karamihan ay namatay, hindi po nila isinuko ang kanilang pananampalataya. Namatay po sila mga kapatid. Tingnan nyo namatay po sila. Si Pedro ipinako sa krus, patiwari. Si Pablo pinugutan ng ulo. Si Andrew mga kapatid ipinako sa krus sa pamamagitan ng mga kapatid na krus. Si Tomas sinaksak ng sibat. Si Bartolome mga kapatid pinalatan ng buhay. Si Felipe mga kapatid, ang ulat mga kapatid, siya po ay ipinako
at yung iba naman po ay siya ay binato. Si Mateo, mga kapatid, sa tradisyon sinasabi, pinatay sa pamamagitan ng sugat ng espada. Si Mark, sinasabi sa tradisyon, mga kapatid, kinaladkad sa pamamagitan ng kapay. At ang iba pa ay ganun. Hindi ka nababanggitin ang iba pa. Nakita niyo, mga kapatid, namatay sila na naglilingkod sa Diyos. Nakita ninyo? Nakita niyo yung ating mga sarili. Pagkasakit ka lang, magkaroon ka lang ng mga pagsubok sa buhay, ayaw mo na maglingkod sa Diyos. Sila, mga kapatid, hinahabol, buhay po nila ang kapalit, pero hindi po sila humihinto sa paglilingkod sa Panginoon. Araw-araw sila po ay nangangaral. Ginagamit nila ang kanilang bibig para po lumaban. May mga taong hinahabol po sila. Ngunit, tinupad nila yung sulat, di ba? Hindi sila nakikipaglaban sa laman, kundi sa Espiritu. Amen. Kasi yung mga taong gustong pumatay po sa kanila, sila po ay naimpluwensyahan ng pamunuan at ng masamang espiritu na namumuno dito sa mundo. Nakuha ninyo, mga kapatid? May namumuno pong masamang espiritu rito. May Diyos po dito sa sanlibutan. Ito po ay ang Diablo, ang Satanas, na kumokontrol, mga kapatid, sa mga tao na hindi po nakakaalam ng katotohanan. Kaya nga, mga kapatid, sila, hindi po sila gumanti sa mga tao na gustong pumatay sa kanila. Sila po, mga kapatid, pinapaliwanag nila sa tao kung bakit kailangan po nilang magsisi, kailangan po nilang magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sumunod po, mga kapatid. They all fought the good fight of faith. Iningatan po nila ang kanilang pananampalataya. Kung nagawa po nilang ipaglaban ang kanilang pananampalataya, gaano po kaya tayo? Hindi po ba? Sino po ang lumalaban? Sino ang sundalo ni Kristo ngayon na kaya niyang tindigan ang kanyang pananampalataya kahit kapalit ang kanyang buhay? Alam niyo, mga kapatid, kung naglilingkod tayo sa Diyos at hindi po natin ma-imagine na kaya nating magpakamatay o mapatay sa pamamagitan lamang ng pangangaral ng ating Panginoong Hesus at susuko ka na, ay hindi po tayo karapat-dapat sa Panginoon. Ngayon pa lang, kailangan mo mag-decide. Hanggang kailan ka maglilingkod? Hanggang kamatayan mo ba? O hanggang next year na lang? Ang paglilingkod po sa Diyos, mga kapatid, buhay po ang iniaalay natin. Sabi sa unang Juan Kapitulo 4, versikulo 4, kayo'y sa Diyos, mumuntikong mga anak, at inyong tinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa sa sanlibutan. Mga kapatid, mas dakila po ang Panginoon na nasa atin. Nakuha natin. Dakila po Diyos na nasa atin. Ngayon po, mga kapatid, kailangan po tayong tumindig sa ating paniniwala. Marami sa inyo nagsisi na ng inyong kasalanan, di po ba? Marami sa inyo na bautismuhan na sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ngayon, mga kapatid, hanggang kailan tayo maglilingkod? Itong mga nabanggit kong mga apostol at mga lingkod ng Diyos na namatay dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Namatay po sila, mga kapatid, nang may pakinabang sa Panginoon. Isinulat po ng marami sa kanila ang Biblia na siyang hawak po natin ngayon. Itinuturo po namin sa inyo ang mga aral ni Kristo na isinulat po ng mga apostol bago sila mamatay. Kaya napaka-importante, kailangan po natin itong masunod sa ating buhay. Ipaglaban po natin ang aral po ni Kristo na meron lamang pong iisang Panginoon, na meron lamang pong iisang pananampalataya at isang bautismo, mga kapatid. Iisang Diyos Ama, iisang Ama, mga kapatid, na sumasa lahat at nasa ating lahat. Iisa lamang po ang Panginoon. Huwag niyo pong bibitawan ang aral ni Kristo. Huwag kayong maniniwala na si Jesus ay tao lamang. Amen. Ang aral ng mga apostol bago sila mamatay, malinaw na sinasabi nila, mga kapatid, si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi po siya tao, mga kapatid. Gaya ng ipinagpapalagay ng iba. At ang mga aral po ni Kristo ay napaka-importante sa ating buhay. Mga kapatid,
Huwag po tayong magpapatalo sa spiritual darkness. Sa mga namumuno sa mundong ito, mga kapatid, na kung saan nilalabanan po nila ang aral ng ating Panginoon. Mga kapatid, Jesus did not promise that our fight would be easy. Hindi po pinangako ni Jesus na kapag naglingkod ka sa Kanya, magiging madali ang laban. Hindi. Mahirap po ang laban. Ngunit ang isang sigurado, mga kapatid, sa laban po natin, tinutulungan po tayo ng Diyos. May personal kang laban. Alam niyo, mga kapatid, kung kayo po, ito po isa sa personal na laban. Oh. Kung may galit po kayo ngayon sa isang kapatiran, ang pakikipaglaban po natin, hindi po pisikalan. Kaya nga sabi, huwag niyong gantihan ang gumagawa sa inyo ng masama. Hindi po ba? Huwag niyong gagantihan. Paano po ba natin sila dapat gantihan? Manalangin tayo. Panginoon, ipuin niyo ang puso niya. Panginoon, tulungan mo siya. Yun po ang pakikipaglaban po natin. Hindi po sa pamamagitan ng suntukan. Simpleng mensahe lamang po ito na gustong iparating sa atin ng ating Panginoon. Lumaban po tayo sa tamang pakikipaglaban. Huwag po natin iiwan ang pananampalataya natin. Huwag po natin iiwan ang church kung saan namulat ang ating kaisipan patungkol po sa aral po ng ating Panginoon. Hindi po tayo maililigtas ng mga pinaniniwalaan natin. Yung paniniwala na galing sa iyong ina, sa iyong ama, kundi ang kaligtasan po natin ay manggagaling po sa aral ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, hindi ko na pakakahabain. Sa atin pong pagtayo, purihin po natin ang Diyos. Sariwain po natin ang mga apostol at ang mga lingkod ng Diyos na nagpakabayani. Praise the Lord. Hallelujah. Para lang po ipangaral ang Ebanghelyo. Glory to God. Ang mga apostol na namatay, ang apostol na sumulat, mga kapatid, ng mga sulat, gaya po ng sulat ni Mateo, Mark, Luke, John, na hindi nakikinabang po natin ngayon. Mga aral po na ating Panginoon. Kaya sa oras po na ito, mga kapatid, let us worship the Lord. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon dahil binigyan niya po tayo ng pagkakataon na marinig po ang kanyang aral. Na tayo po ay maligtas sa tulong ng ating Panginoon.